Kaibigan, maganda po topic natin. Ito, palagay ko, hindi nyo pa alam 8 bagay na bawal gawin o dapat natin iwasan pag gutom tayo. Okay? Pag empty ang stomach natin, walang laman ang tiyan natin, ito mga iiwasan natin. Tingnan natin 8 to. Number 1, pag gutom tayo, di ba? Merong mga gamot na mas maganda inumin pag busog ang tiyan. Alam nyo naman yan, di ba? Mas maganda. May gamot na dapat walang laman ng tiyan, may gamot na dapat may laman ng tiyan. Ito yung mga gamot na kailangan may laman ng tiyan, mga pain relievers, di ba? Yung mga ibuprofen, mefenamic acid, yan, yung mga pain reliever, aspirin, kailangan may laman ng tiyan. Kasi nga, pag walang laman ng tiyan, itong mga NSAIDs, ang side effect niya, pwedeng makasugat sa tiyan, hahapdi tiyan, yung iba dumudugo pa ang tiyan. Matandaan nyo pain relievers, aspirin, kailangan after meals. Isa pa, steroids, naka-prednisone, mga dexamethasone, lahat yan mga steroids. Dapat busog, may laman ang tiyan, nakakasugat din yan. Isa pa, diabetes medicine, di ba? Yung mga pang-diabetes, hindi naman nakakahapdi ng tiyan yung mga sulfonylurea, metformin, glycoside. Kaya lang, usually ang diabetes medicine sinasabay sa either breakfast or sa dinner. Bakit? Siyempre, uminom ka ng gamot pampababa ng blood sugar. Mas maganda, may pagkain, isabay mo. Kasi kung inom ka ng gamot sa diabetes, walang laman yung tiyan mo, hindi ka pa kakain, baka bumagsak naman yung blood sugar mo. Sinasabay yan Pagkain mo, kailan tataas yung blood sugar mo, with meals. So, alam nyo na yung mga pain relievers, aspirin, steroids, at yan po, maganda, with meals. Number 2, na bawal kainin o inumin. Pag walang laman ng tiyan, ito, gawain ng iba, alak. Common sense, diba? Pag uminom ka ng alak o hard drinks, pag walang laman ng tiyan mo, mabilis ka malasing yan. Oo, biro mo, pag ininom mo yan, walang laman ng tiyan, wala pa siguro ilang minuto. Yung alak na ininom mo, papasok yan sa dugo. Pupunta yan sa liver. Tapos, di ba, pupunta yan sa utak. Mamaya, lasing ka na, lakas ng tama. Malakas ng tama. Kaya maganda, pag iinom kayo, moderate drinking lang, light drinking, after meals. Kailangan busog, may laman ng tiyan. Okay, para dahan-dahan yung pasok ng alak. Hindi mo rin makuha yung mga side effect. Oo. Pero syempre, light drinking lang. Lalo na kung hard drinks. Number 3, ito. Very healthy ang maasim na prutas like citrus fruits, di ba? Yung mga orange, lemon, calamansi, pinya. Very healthy siya. Kaya lang, kung walang laman ng tiyan mo, di ba minsan, gutom na gutom tayo. Tapos, kakainin natin yung purong-puro o purong-purong orange, pinya, lemon, calamansi, yung matapang talaga. O minsan, suka na talagang walang halong iba. Mahapdi sa tiyan. Acidic na kasi to. Acidic fruits, ang tiyan natin may stomach acid, acid plus acid, pwede ka ma-impatcho, sasakit ang tiyan mo, makakabag ka. Mahirap ma-impatcho So, yan po. So, anong gagawin natin? After meals na lang. Pero kung lemon water naman, katulad nito, ang konti-konti lang naman ng lemon na to, okay lang po yan. O hindi naman nahapdi ang tiyan mo dyan. So, yan, pwede yan, Okay. Next. Ito, number 4. Ito, mahilig kayo. Spicy foods. Diba? Walang laman ng tiyan. Kaya nyo ba kainin to? Mahapdi nga to yung mga sili na to. Malagay mo sa balat mo. Masakit yan Tumama sa mata mo. Hindi ka makakadilat niya. So, ako mahina ako sa spicy foods. Pero maraming Pilipino, yung mga anak ko, lakas sa spicy foods. Baliwala. Kami, nauubo na dyan. Diba? Sa lakas. Kaya pag gutom na gutom ka, siguro after meals na lang. Yung pag kumain ka na muna, bago na tong mga spicy foods. Para hindi maging acidic, hindi magka-indigestion. Pero ang payo ng mga gastroenterologists, alam mo ang payo nila? As tolerated. Ibig sabihin, depende sa tiyan mo. Kung ang tiyan mo parang bakal di ba? Kaya lahat. May taong ganyan. Kahit ano ilagay sa tiyan, kaya. Pero
para sa akin, mas safe na itong mas mag-iingat tayo. Kasi minsan kala mo lang matibay tiyan mo, pero nau-ulcer na pala, nagagasgas na. Mamaya mabutas pa tiyan natin. So, konting ingat sa spicy pag walang laman ng tiyan. Number 5, di ba? Gutom na gutom, di ba? Huwag naman biglang lamon, biglang kain ng marami, di ba? Normal lang. Alam ko, gutom ka. Pag binigla mo yung sarili mo, in 5 minutes, kinain mo lahat, mahirap din ang pakiramdam niyan. Nako, hindi ka matutunawan, may impatyo ka niyan, tsaka yung blood sugar mo, biglang tataas, di ba? Kaya konting hinay-hinay, konting relax. Mas maganda yung pagkain, dahan-dahan. Lalo na pag gutom. Ito, anong mga gawain na dapat iwasan pag gutom? Huwag matutulog ng gutom. Okay? May ibang tao, parang gusto nila mag-diet kung kaya nila. Pero pag gutom, kayo, mag-comment kayo. Kaya nyo ba matulog ng gutom? Hindi ka makakatulog niyan. Magigising ka niyan. Isa pa, mababaw ang tulog mo. Mababaw. Tsaka pag gising mo, pang breakfast mo, babawi ka rin. Mananaginip ka pa siguro ng pagkain yan eh. So, mas maganda. Anong maganda? Hindi maganda matulog ng gutom. Hindi rin naman maganda magkumain ng marami. At di ba? Ayaw ko rin naman na busog ka, punong-puno ang tiyan mo, tapos matutulog agad. Masama rin yon. Alam nyo naman, may bangungot. Di ba? Sa daming ng kinain, may acute pancreatitis, sa dami ng kinain. Merong mga heart problem pag busog na busog. Di ba? So, ang pinakamaganda, kung kakain kayo, let's say, 7 ng gabi. Yan, 7 ng gabi ang kain mo. Tapos, pwede ka na humiga ng mga 10 o'clock. At least 3 hours after eating. Okay? So, yung tama-tama lang na wala na masyadong laman ng tiyan. Huwag naman kung gutom. Ito, baka hindi nyo to alam. Pag gutom, bawal din mag-shopping. O, bakit bawal mag-shopping? Bawal pumunta sa supermarket. Alam nyo ba, pag gutom na gutom tayo, yung utak natin, hindi gaano gumagana yan. May ginawang pag-aaral, 2 shoppers nagsha-shopping. Yung isang grupo, busog, pina-shopping. Yung isang grupo, gutom, pina-shopping. Nakita nila yung cart. Yung taong gutom, yung grupo ng gutom, kung ano-ano binibili. Sobra dami biniring high-calorie, high-fat foods. Kasi nga hindi siya makadecide. Lahat na makita niya, dukot siya na dukot. Lalo na sa mga supermarket, yung malapit ka na sa counter, magbabayad ka na. Di ba naglalagay sila ng mga candy, chocolate, ano doon. Ano yan eh, yung impulse natin yan, yung ang lapit-lapit mo na kukunin mo na lang. May strategy nila yan eh. Marami ka mabibili. Mawawalan ka na self-control. Kaya magsha-shopping ka, kailangan busog. Okay? Number 8, decision making. Pag gutom, huwag kayo gumawa ng malaking desisyon, malaking meeting. Hindi kayo makaka-decide. Oo. Kasi utak niyan sa pagkain kita mo to, galit na siya, ready na siya kumain, di ba? Di ba, pag gutom na gutom, huwag nang kausapin. Kumain muna, relax muna, kundi mag-aaway lang kayo. So, yan ang mga 8 things na bawal o dapat iwasan pag gutom. Itong number 9, depende sa inyo. Okay? Ang soft drinks kasi, carbonated, mabula, at acidic din ang soft drinks. At katulad nito, sobrang lamig, tapos walang laman ng tiyan. Sa akin, mahapdi siya. No, acidic. Pero sa inyo, depende. Diba? Mas maganda kumain muna, tapos kung gusto nyo uminom ng soft drinks, at diba, nasa sa inyo naman eh. Sinabi ko naman, high calorie siya. So, depende sa inyo kung kaya nyo inumin. Pero para sa akin, ito. So, punta naman tayo sa mga dapat kainin pag gutom na gutom. Okay? Warm or maligamgam na tubig o malamig. Para sa akin, mas gusto ko yung maligamgam lagi. Kahit sa anong restaurant, pumunta ako, maligamgam binibigay sa akin. Pag malamig, medyo maano sa tiyan yan eh, na parang nagugulat yung tiyan. Oo. Depende kung matibay, lalo na pag tumatanda, dito na tayo sa warm, lalo na pag walang laman ng tiyan. Anong mga prutas ang pwede kainin kahit walang laman ng tiyan? Actually ito, pwede yan. Mansanas, pakwan, depende, pwede na. Ito, tsaa, pwede, syempre.
O mga mani, pwede rin yan kahit walang laman ng tiyan. Siyempre, sabaw, nilaga, kahit anong sabaw, kanin, pwede yan, di ba? O pag walang laman ng tiyan. Ito, itlog, favorite natin. Ito lang masyadong malasado to. Although favorite ko to, medyo takot ako sa mga, may time, alam niyo problema ko minsan sa itlog, sa mga palengke. Minsan nabibilad sa araw. Oo, hindi natin alam kung expired o hindi expired. Minsan nga, nakakain kami ni Doc Lisa. Nagkaroon din kami, di ko alam kung most likely sa itlog eh. So, pag malasado masyado o masyadong liquid, masarap. Kaya lang baka may salmonella, may bacteria. Mas maganda yung medyo hard-boiled. Ayan, semi-hard-boiled, mas okay. Tapos pagkakain tayo, maganda dahan-dahan. Okay? Ito, baka hindi nyo to alam. Sa pagkain natin, kailangan natin at least 15 minutes bago tayo mabusog. Kung di kayo maghihintay ng 15 minutes, kung mabilis kayo kumain, in the first 10 minutes, kahit anong kainin mo, hindi ka mabubusog eh. Paano yung tiyan mo, wala pang time na mag-expand, yung mga hormones galing sa tiyan, hindi pa nagsesend ng signal sa utak na busog ka na. Kailangan ng mga 15 minutes bago sabihin ng tiyan na busog ka na. Di ba minsan umorder tayo sa restaurant, di ba? Dumating ng konting ulam, ang konti lumabas. Di ba? Kumain na tayo pero gutom pa tayo. Tapos yung order natin, ang tagal dumating, 15 minutes. Pagdating ng 15 minutes, wala na. Busog ka na. Bakit ka na busog? Paano half full ka na, lumampas ka na ng 15 minutes, nag-send na ng signal sa brain mo, busog ka na. So, para sa mga nagda-diet, maganda. Dahan-dahan na pagkain, dahan-dahan ang pagtaas ng blood sugar, mas busog, mas payat, mas healthy. Okay? Tulad nga ng sinabi ko, mas healthy yung half full. Pag medyo busog na ang tiyan mo, tama na. Kung kaya mo kumain ng 3 platong kanin, alam ko kaya nyo kumain ng 3 platong kanin kung pipilitin nyo, di ba? Kung masarap ang ulam, kung daing o ano. Pero kahit kaya ng tiyan mo 3, wag mo gawin yung 3 plato. Siguro 1.5 cup of rice lang. Pag half full ka na, okay na yan. Para masana yung tiyan natin na medyo maliit lang. Medyo maliit lang yung tiyan natin. Kasi pag 3 cups of rice ka, expand yung tiyan natin, makikita nyo, sasanayin mo yung tiyan mo, lagi ng 3 cups. Kasi palaki ng palaki ang tiyan mo eh. Kaya yung mga obese, matataba, ang laki ng stomach nila eh. Pero pag sinanay mo sarili mo sa 1 cup, papayat na papayat, konting kain mo lang, busog ka na eh. Okay? So, wag rin tayong magpapakataba. So, sana nakatulong tong tips natin, yung mga bawal gawin, at dapat gawin kung tayo ay gutom na gutom, lalo na kung empty ang stomach natin. Salamat po sa lahat ng nanonood. God bless po. Thank you.